back to my channel. It's me, Pauline, your Pavi Loves. So for today's video, I will be sharing it to you guys how I achieved this ashy grayish kind of hair for very affordable price. What? Yes, very affordable lang. Kasi sa buhok kong to, umabot or gumastos lang ako ng 330 pesos to be exact. And lahat ng products na yun is big sizes pa. So kung mas maliit lang yung mga bibilihin nyo na peroxide and bleach, mas mapapamura kayo. So if you wanna know how I achieved my very light ash blonde hair, then please keep on watching. So before we start, just a disclaimer lang, I'm not yet a professional hair expert but I'm currently studying cosmetology. So lahat na makikita niyo at gagawin ko sa video na ito ay based sa aking mga natutunan at ilan-ilan din sa mga alam ko. So bago tayo dumiretso dun sa mismong process na gagawin natin, may mga ilan lang muna akong sasabihin para din aware kayo kung ano ba, kung paano, kung ano-ano yung mangyayari after you bleach your hair or before you bleach your hair. So ano nga ba ang bleach at ano ba ang mga nagagawa nito sa buhok natin? So bleaching is a chemical that used to wash out the natural color of the hair. Also bleaching makes your hair dry, brittle, and inelastic. So for short, bleaching it causes damage to your hair. And based alam ko, once nakapag-bleach ka na, hindi mo na siya pwede ipa-ribbon or ipa-perm. So pag mag-bleach ka ng buhok mo, dapat pag-isipan mo muna maigi. Dapat sure na sure ka kasi papatayin mo talaga yung buhok mo ng literal. Magda-dry siya, pero kung gusto mo naman ma-achieve yung mga color na gusto mo, like ash gray, ganyan mga gray, ash blonde, or even yung mga color na pink, violet, and blue, kailangan mo talagang i-bleach yung hair mo to achieve that color. And once na mag-bleach ka, lalo na pag full head guys, masakit siya sa anit. Sobrang sakit siya. And possible na magkasugat yung anit mo. Ako, hindi ko first time na mag-bleach ng buhok. Nakikita mo yung buhok ko, laging may bleach sa dulo. Ombre, ganun. Pero never pa ako nakapag-bleach hanggang roots. Never pa talaga. So ngayon, yung gagawin ko sa buhok ko, medyo tataasan natin siya. Kasi usually, ang ginagawa ko pag mahaba yung buhok ko, or kahit hanggang dito, as in dulo lang eh. Ito lang, ganito lang kahaba lagi. Or ganyan lang, kapag sobrang haba naman ng buhok ko. So ngayon, yung buhok ko hanggang dito lang, ang gagawin natin or itatry ko is, lalagyan ko siya 1 inch away from the roots. So, bago yun, first time kong gagawin yun. So, dun sa nabasa ko na vlog, pag magbe-bleach ka daw ng buhok, mas maigi or mas maganda na 2 days yung buhok mo na hindi binasa. Para mas maganda daw yung kalabasan. Sa akin naman parang naisip ko na baka mas less yung dryness or less damage kasi syempre medyo ma-oil ganun. Pero sana kumapit naman ng mas mabilis kasi ang pagbe-bleach guys, wala naman siyang oras. Usually 15 to 20 ganun. Pero it depends sa buhok. Depende sa buhok kung paano siya. May mga makakapal kasi and may maninipis na strands ng buhok, diba? Meron ding mabilis magputol-putol, gano'n. So, itong buhok ko, ayan, 2 days ko siya talagang hindi binasa. So, pag may bleach ka ng buhok, ito yung mga kakailanganin mo. You must need tinting brush, clips for sectioning, plastic or latex gloves, mixing bowl, old towel and clothes, bleaching powder, peroxide na kung ano, depende sa inyo, 12 or 18. Then yung hair color, if ever na magko-color kayo after bleach. Then blower para mamaya patinin na natin siya. Tapos gumagamit ako ng purple shampoo as for my toner guys. Optional lang naman to. So ayun guys, kung may nakalimutan pa ako or kung may mga hindi pa ako nasabi or kung may iba pa akong hindi alam, let me know guys, comment down below kung ano-ano pa yun. So proceed na tayo dun sa process na gagawin natin. Oh my god, kinakabahan ako. Ayun yung hair ko. So ayan, as you can see, may mga tira pa rin siyang part ng hair ko dito sa dulo na naka-bleach. Ayan, medyo ano na siya, brassy. Orange siya dahil sa shampoo yan guys. Pero dito sa ilalim, wala na. So sana maayos yung pagkaka-bleach natin at hindi siya patsi-patsi. So isa-section natin yung buhok natin. Ayan, sa gitna. Ayan, mukhang tanga na tayo. Tiis ganda muna ako. Kuha lang kayo ng manipis na part ng buhok nyo. Then, clip ulit. Ayan, yung bleaching powder na gamit ko is Verdon, 500 grams. Marami na siya. Nabili ko lang siya 110 ata. Hindi ko na sure eh. Pero kulay blue. Dalawa kasi siyang klase guys. May blue and white. And mas maganda yung blue yung gamitin nyo.
So, tulad ng sabi ko sa inyo, 1 inch away from the roots yung ilalagay ko or i-apply ko sa buhok ko. Hindi ko alam kung makikita nyo siya, pero kaya mag-apply na. So, ayun guys, we almost done sa likod. And kung may naririnig kayong medyo maingay na sa background, yung electric fan, binuksan ko na, hindi ko na kaya yung init. Grabe. Diyos ko, hirap na ito. So, ayan, sinusuklayan ko lang. Ayan, kung makikita niyo, di ba mayroon na sa dulo. So, ililib ko yan. Hihinto ako hanggang dito lang. Sa ganito lang. Para tatry natin magpantay. Sana magpantay. So, last two na lang, guys. Oh my God, medyo ano siya, sakit niya sa ilong. So, ayan, sinectioning ko na siya and nag-ready na rin ako ng hair color na napili ko. Ang napili ko is 9.1 very light ash blonde. Ayan yung gamit ko, lightness. Mura lang yan, guys. So, lahat ng presyo ilalagay ko sa description box para alam nyo. Tapos, yung peroxide na hinalo ko dito sa aking hair color is 6%, guys. Ayan, 6%. So, kung nagtataka kayo kung bakit 6%, kasi light na yung kulay ng buhok natin. So, kailangan yung peroxide na gagamitin natin is yung pinakamababa, which is yung 6% na. Same sa pag-bleach natin. Pag nag-apply kayo ng color, 1 inch away from the roots pa rin, kasi yung malapit sa root, yun yung mas mabilis magkulay. So there you have it, mga bebs. Yun nga yung mga process na ginawa ko, how to achieve this kind of hair. Hindi siya ganun kadali, lalo na kapag ikaw lang yung gumagawa sa sarili mo. Pero ganun talaga, at is ganda lang. And as you can see, ayan, may part pa rin ng mga buhok ko na hindi masyadong naluto or hindi ko masyadong nalagyan ng bleach. Ayan, may mga part na parang brown or ayan, kung makikita nyo, ayan, hindi siya ganun naluto. And I think hindi rin maayos yung pagkakamulsify ko ng hair color na nilagay ko. Pero all in all, okay naman siya for me. Nagustuhan ko naman yung kinalabasan ng pagkakakulay ko. And yung part na dapat black, hindi ko naman siya nilagyan ng bleach. Actually, black talaga yan. And ito lang yung part na bleach ko. Pero nung nag-apply na ako ng kulay, parang sa sobrang kakamadali ko, ayan, nalagyan ko na rin. So, ang nangyari, nag-brown siya. Ayan, kung makikita nyo. Lahat ng parte na black, ayan. Ganyan talaga kapag sarili lang, or ikaw lang yung gumagawa sa sarili mo. Kasi, mahirap dahil dalawa lang yung kamay mo. Yun lang yung gumagana. And, lalo na sa likod. Ayan. Pero okay naman siya, di ba? Ayan yung kulay niya. Maganda naman yung kinalabasan. Parang, sa camera ko, parang nakikita ko is, parang granny hair. Pero, in person, medyo ano siya, faded na abo, parang ganun. Pero
Bala na kayong humusga sa kulay. So, to maintain my hair color and to treat also, I'm using two products. So, this one is Monea Keratin Blondie Purple Shampoo, no sulfate. So, ito ginagamit ko siya to protect my colored hair from turning into rusty yellow. Ayan, para hindi siya iwas brassiness, ayun, kumbaga ganun. And the second one is this Herlax Organic Nourishing Argan Oil from Morocco. Ayan yung ginagamit ko to condition my hair kasi pag shampoo lang siya, sobrang tigas niya, as in parang hindi ko na mabanlawan. Mukha siyang dry pero once na hinawakan mo siya, sobrang smooth and silk ng hair mo, as in walang biro, ganun talaga yung finish na nakukuha ko every time na gumagamit ako nito. So, lagi ko siyang ginagamit and sobrang bango din niya. Ang bango-bango niya, sobra. So, ayan, ginagamit ko yan. Itong dalawang to. So, ayun, before I end this video, gusto ko na i-shoutout si Gwyneth So Robles. Ayan, buong-buo siya. Hi, Be. Hello sa'yo. Salamat sa patuloy na panonood ng aking mga videos. So, ayun lang guys. Thank you for watching this video. Ayan, kung nagustuhan niyo tong aking hair transformation, don't forget to give this video a like and subscribe to my channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Also, don't forget to click the bell button besides the subscribe button para you always get notified every time na may bago akong upload na video. All the product that I use will be listed down in the description box below. So, ayun lang mga bebe. Kita-kits sa susunod na video. Bye-bye!